6:00 ng umaga. Sumilip ang araw sa mga bintana ng maliit na bahay ni Ben sa Bulacan. Pero imbes na magwalis ng sahig o magtimpla ng kape gaya ng dati, nakahiga pa rin si Ben sa kama. Ang bigat ng kanyang katawan. Hindi niya maiangat ang kanyang kanang paa. Naninigas ang kanyang mga daliri sa paa. Ben, kain na tayo, sigaw ng asawa niya mula sa kusina. Teka, Mare, ang sakit ng balakang ko, sagot niya. Pilit na tumayo. Sa edad na 66, kilala si Mang Ben sa buong barangay bilang isang dating tricycle driver na laging nakangiti, laging tumutulong sa kapwa, at bihirang magkasakit. Mula nang magretiro 2 taon na ang nakalilipas, naging mas simple ang kanyang pang-araw-araw na gawain paglilinis ng bakuran, pag-aalaga sa mga halaman, pakikipag-chat sa tindahan. Wala siyang bisyo at hindi nagkakasakit. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang may nagbabago. Nagsisimula ito sa simpleng pagkapagod. Maya-maya, pakiramdam niya ay kulang siya sa tulog. May mga araw na wala siyang gana. Hanggang sa napansin niyang namamaga ang kanyang mga binti at sumasakit ang kanyang balakang tuwing umaga. Isang gabi, habang nasa banyo, bigla siyang nadulas. Mabuti na lang at nahuli siya ng kanyang asawa. Ngunit nagsimulang gumapang ang takot. Ben, magpatingin ka na sa doktor. Malamang, hindi lang arthritis, sabi ng kanyang asawa. Kinabukasan, dinala siya sa barangay health center. Doon, sumailalim siya sa mga pagsusuri sa dugo, mga pagsusuri sa ihi at mga pagsusuri sa creatinine. Habang hinihintay ang resulta, patuloy na nanalangin si Ben. Hindi siya sanay sa mga doktor at hindi rin siya sanay sa sakit. Ilang araw pagkatapos ng mga pagsusulit, tinawag sila pabalik. Mr. Ben, sabi ng doktor, mataas ang creatinine mo. Bumababa ang function ng kidney mo. Kung hindi ka agad magamot, maaaring kailanganin mo ng dialysis. Parang huminto ang oras sa pandinig ni Ben. Dialysis. Hindi siya makapaniwala. Siya ay hindi kailanman inatake sa puso. Hindi kailanman na ospital at walang sino man sa kanyang pamilya ang may sakit sa bato. Ngunit ngayon ay nahaharap siya sa ganitong sitwasyon. Ano ang dapat kong gawin, Doktor? Tanong ni Ben na medyo nag-aalala. Magsimula tayo sa pinakasimpleng bagay, sagot ng doktor. Hindi mo kailangang gumastos ng malaking pera. Sa totoo lang, hindi pera ang tunay na kalaban, masamang gawi ito. May isang simpleng gawain na magagawa mo tuwing umaga. Kung gagawin mo ito araw-araw, malaki ang magagawa nito para sa iyong mga bato at makakatulong na mapababa ang iyong creatinine. Tahimik si Ben habang pauwi mula sa medical center. Ngunit sa loob niya, may nagliliyab na apoy. Hindi siya papayag na maospital. Hindi siya papayag na ma-discharge siya mula sa dialysis habang nakakapag-function pa siya. Pagka-uwi ay agad niyang inihanda ang kanyang notebook. Isusulat niya ang mga bagong bagay na gagawin niya sa kanyang buhay. Simula bukas, magbabago na siya ng umaga. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Ben, ang unang 3 hakbang sa pagmulat hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang mga bato. Pagka-uwi mula sa medical center, hindi mapakali si Mr. Ben. Nasa bulsa pa rin niya ang nakatiklop na reseta, kasama ang maliit na papel kung saan nakasulat ang doktor ng 10 morning habits na makatutulong daw sa kanyang kidney. Umupo siya sa lumang upuang kahoy sa beranda. Nakatitig sa kalawakan. Parang nananaginip pa siya. Dialysis, creatinine, pagkabigo sa bato. Buong lakas niyang naalala ang mga salitang iyon. Noon, akala niya ay para lamang sa mayayaman ang sakit na ito. Si Paon. Isa pala siya sa mga taong natatakot. Pero may sinabi ang doktor na hinding-hindi niya makakalimutan. Mr. Ben, hindi pa huli ang lahat. Gawin mo na lang ito araw-araw. Kahit konti lang. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. Kailangan mo lang ng tamang disiplina sa umaga. At doon nagsimula ang kanyang bagong panata. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagising si Ben. Tahimik pa rin ang buong bahay. Mahimbing pa ring natutulog sa kama
ang kanyang asawang si Clara. Sa tabi niya, nakalatag ang baso ng maligamgam na tubig na inihanda niya kagabi. Narito ang unang hakbang. Uminom ng isang tasa ng maligamgam na tubig sa sandaling magising ka. Dinampot niya ang tasa. Dati, umiinom siya ng kape paggising niya, minsan isang tasa ng kape, minsan isang tasa ng tsaa. Pero ngayong umaga, iinom muna siya ng tubig. Simple ngunit malalim. Habang umiinom siya ay ramdam niya ang init na dumadaloy mula sa kanyang bibig patungo sa kanyang tiyan. Parang may ginigising siya. Parang may nilalabhan siya sa loob. Umupo siya doon ng ilang minuto. Walang radyo, walang cellphone, walang tunog ng tricycle sa labas. Ito ay noong sinimulan niya ang kanyang pangalawang gawain. 3 minutong paghinga, panalangin o katahimikan. Pumikit siya. Dahan-dahan siyang huminga sa pamamagitan ng kanyang ilong. Pagkatapos ay huminga sa kanyang bibig. Sa mga unang segundo, lumilipad ang isip niya. Inisip niya ang gastos, ang mga resulta ng pagsusulit, ang posibilidad ng dialysis. Ngunit pinilit niyang ibalik ang kanyang isip sa kanyang paghinga. 1, 2, 3. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang pagtaas ng bigat mula sa kanyang dibdib. Hindi ito nakapagtataka, ngunit sapat na upang simulan ang araw na may malinaw na direksyon. Tumayo siya sa gilid ng kama. Pinilit niyang huwag agad umupo, gaya ng ugali niya. Sa halip, iniunat niya ang kanyang mga braso. Iginulong ang kanyang mga balikat. Inikot niya ang kanyang mga paa kanan. Kaliwa. May konting sakit, pero kinaya niya. Ito ang nakagawian bilang 3. Mag-stretch at maglakad sa paligid ng bahay nang hindi bababa sa 5 minuto. Hindi niya kailangang umalis ng bahay. Naglakad siya mula sa kwarto, sa sala, sa kusina, dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy. Sa bawat hakbang, sinabi niya sa kanyang sarili, ito ang mga hakbang palabas ng ospital. Nakita siya ni Clara na lumabas ng kusina. Ben, anong ginagawa mo? Dapat nauna ka pang dumating sa tandang. Napangiti siya. Okay, we have to start habang may oras pa. Ayokong mahuli sa dialysis. Natahimik si Clara. Tumango lang siya sabay abot kay Ben ng tuwalya para punasan ang pawis niya. Nang matapos siya ay umupo ulit siya sa beranda. Naglabas siya ng isang maliit na notebook. Isinulat ang petsa at 3 bagay na ginawa niya. Abril 6. Uminom ng maligamgam na tubig. 3 minutong paghinga, pagninilay. 5 minutong stretching at paglalakad. Ano ang pakiramdam? Mas gumaan ang pakiramdam ng katawan. Medyo lumakas ang mga binti. Sa sumunod na mga araw, inulit niya ito. Unang araw, kinakabahan pa rin siya. Sa ikalawang araw, hindi gaanong kinakabahan. Sa ika-4 na araw, naglakad siya ng 1 pang lap. Sa ika-7 araw, mas madali siyang umupo at tumayo, at mas madalas siyang umihi. Sa ika-10 araw, napansin niyang hindi na siya inaantok sa umaga. Gusto niyang lumipat, hindi man bumalik ang dati niyang lakas. Nakaramdam siya ng pagbabago at higit sa lahat, pag-asa. Isang hapon, habang nagpapahinga sa harap ng kanyang bahay, dumaan ang kanyang kapitbahay na si G. Resty. Oh, Ben, nakikita ka ng asawa ko na naglalakad kahit madaling araw. May bago ka bang ugali? Ngumiti si Ben. Oo, pero hindi dahil sa ugali, para labanan ng dialysis. Tumawa si Resty. Baka turuan mo rin ako? Ngumiti si Ben. Start with water. Baka bukas. Sabay na tayo. Habang tumatagal ang mga araw, lumalago ang kumpiyansa ni Ben. At habang lumalakas ang kanyang katawan, alam niyang kailangan niyang gawin ang susunod na hakbang sa umaga, mga pagkain at inuming panlinis ng bato. Dahil hindi lang ehersisyo ang nagligtas sa kanya, ito ang nasa tiyan niya nang magising siya. Tuwing umaga, nagiging mas kumpiyansa si Ben. Mula nang simulan niyang gawin ang 3 simpleng gawi sa umaga na itinuro sa kanya ng kanyang doktor, pag-inom ng maligamgam na tubig, paghinga ng malumanay, at paglalakad ng 5 minuto, unti-unti siyang bumuti. Napansin ng asawa niyang si Clara na mas ngumiti ito. Buong araw din siyang huminto sa pag-upo. Minsan kusang lumalabas siya.
Minsan ay makikita niya itong ginagamot ang paso mula sa isang mahalagang bagay na matagal nang napabayaan. Isang umaga, habang sabay silang umiinom ng kape, herbal na kape ngayon, hindi 3-in-1 na kape, tinalakay nila ang susunod na hakbang na inirekomenda ng doktor. Ayusin mo ang iyong pang-umagang dieta. Dahil kung may mga bagay na nakakatulong sa iyong mga bato, marami ring mga bagay na tahimik na sumisira sa kanila. Noong araw ding iyon, sinimulan ni Ben ang pang-apat na ugali uminom ng tubig na may mga hiwa ng pipino o lemon, 3 beses sa isang linggo. Gamit ang isang pitsel ng malinis na tubig, nagdagdag sila ng ilang hiwa ng pipino at isang wedge ng lemon. Iniwan nila ito sa refrigerator magdamag. Pagkatapos ay inumin ito tuwing umaga pagkagising. Sabi ng doktor, nakakatulong ito sa paglilinis ng mga bato. Paliwanag ni Ben kay Clara. It's a spa, nakangiting sagot ni Clara. Ngunit kung nakakatulong ito sa iyong mga bato, laruin mo ito. Bagamat hindi sanay si Ben sa panlasa noong una, natutunan niyang tangkilikin ito. Hindi ito matamis, hindi rin ito maalat. Ngunit sa loob ng 2 linggo, napansin niyang mas madalas at malinaw ang kanyang paghihi. Pang-5 ugali. Palitan ang instant na kape ng mga herbal na tsaa tulad ng sage o banaba. Bilang dating tricycle driver, hindi kumpleto ang umaga ni Ben kapag walang kape. Ngunit nang ipaliwanag ng kanyang doktor na ang sobrang caffeine, lalo na sa mga instant mix, ay maaaring makasama sa kanyang mga bato, nagkaroon siya ng epiphany. Sinubukan niya ang sage tea. Sa una, ito ay mapait at pakiramdam na hindi naaangkop. Ngunit nang maramdaman niyang hindi ito maasim, hindi masyadong mainit, at mas regular ang kanyang pag-ihi, tinatanggap niya ang bagong kaibigang ito tuwing umaga. Minsan nagdagdag siya ng kaunting pulot, minsan ay hinahalo niya ito sa saging at dahon ng pandan, at sa bawat paghigop, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi lahat ng masarap ay mabuti, at hindi lahat ng bago ay masama. Ika-6 na ugali, kumain ng prutas sa umaga, lalo na ng saging o pakwan, sa halip na tinapay na may palaman. Dati, ang paboritong almusal ni Mr. Ben ay tinapay na may palaman, minsan sausage, minsan mantikilya na may asukal. Ngunit nang ipaliwanag ng doktor na ang mga naturang pagkain ay mataas sa sodium at preservatives, na sa katagalan ay makasasama sa bato, agad siyang naghanda ng pagbabago. Doan hanon, tuwing umaga ay may hiwa ng saging sa kanyang plato. Minsan nagdadagdag siya ng kaunting tuyo na niyog. Minsan pakwan o melon, depende sa kung ano ang available sa merkado. Ang mga ito ay hindi lamang masustansya, ngunit mas madali din sa mga bato. Natural na matamis, walang dagdag na asukal, at higit sa lahat, gumaan ang pakiramdam ni Mang Ben sa tiyan. Numero 7 ugali, uminom ng 1 kutsarang virgin coconut oil bago kumain. Ito ang huling bagay na naisip niyang magiging bahagi ng kanyang morning routine. Ngunit nang sabihin sa kanya ng kanyang doktor na ayon sa kanilang pagsasaliksik, ang VCO ay may anti-inflammatory at metabolic effects na makakatulong na mapanatiling malusog ang kanyang kidney. Sinubukan niya ito. 1 kutsarita lang tuwing umaga bago ang saging o sinigang. Noong una, medyo kakaiba ang lasa. Ngunit sa huli, tinanggap ito ng kanyang panlasa. Ang gantimpala para sa kanyang pagpupursige, nabawasan ang pananakit niya sa balakang, gumaan ang pakiramdam niya nang tumayo siya, at mas madali para sa kanya na magbawas ng tubig. Pagkatapos ng 2 linggong pagsasanay sa 4 na bagong gawi, tinanong siya ni Clara, Ben, mukhang gusto mo na naman ang almusal mo, ha? Nakangiti siya sabay higop ng lugaw. Simple lang, pero malinis ang pakiramdam ko. Hindi tulad ng dati ang bigat ng tiyan ko, ang bigat ng dibdib ko. Napatingin siya sa notebook niya. Araw-araw, nire-record niya ang kanyang mga gawi. Sinuri niya ang lahat ng kanyang ginawa: tubig, herbal tea, prutas, VCO. Sa tabi ng bawat araw, isinulat niya ang kanyang nararamdaman. At sa bawat pahina, dahan-dahan niyang binasa ang pag-unlad na hindi niya naramdaman kaagad, ngunit ang parehong bagay ay patuloy na nangyayari. Mas madalas akong umihi ngayon.
Hindi sumasakit ang tagiliran ko tuwing umaga. Magaan ang pakiramdam ko paggising ko. Ngunit isang Sabado, nasira ang kanyang ritmo. Nagkaroon ng party sa bahay ng pamangkin ni Clara. Dry food, inasnan na itlog, kape at noodles ang inihanda. Dahil hindi na siya madalas kumain sa labas at na-miss ang dating lasa. Hindi niya napigilang kainin ang pagkain na dati niyang kinakain araw-araw. Just a cup of coffee, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, sumakit ang balakang niya. Umihi siya ng husto at parang bumalik ang sakit sa bandang ibaba niya. Nakaupo siya sa balkonahe. Hawak ang tiyan, nakatingin sa notebook niya. Wala siyang naisulat buong araw. Wala man lang checkmark sa routine niya. Naalala niya ang sinabi ng doktor sa kanyang unang konsultasyon. Maraming tao ang nawala ng bato, hindi dahil sa kakulangan sa gamot, kundi dahil sa kawalan ng disiplina. At doon niya naisip hindi sapat ang pagpunta dito ng 1 linggo. Ang tunay na pagbabago, ito ay tatagal habang buhay. Kinabukasan, bumalik na siya sa tamang landas. Naghanda siya ng tubig ng pipino. Inilagay ito sa refrigerator. Brewed herbal tea. Bumili ng saging sa palengke. At sinimulan muli ang kanyang umaga na may malinaw na layunin. Dahil sa kaibuturan niya, alam niya kung ang isang masamang almusal ay maaaring makasira ng iyong mga bato, ang isang magandang umaga ay maaaring mas makatipid sa kanila. Madaling araw noon ng linggo, siguradong masaya si Mr. Ben. Halos 1 buwan na niyang ginagawa ang kanyang bagong routine, maligamgam na tubig pagkagising. 3 minutong mahinang paghinga, pag-stretch at paglalakad, herbal tea, prutas, VCO at mga infusions tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pero hindi ngayon. Nakaupo sa lumang upuan sa beranda. Hinawakan niya ang kanyang balakang. Ang sakit ay hindi matindi ngunit pamilyar, mabigat, parang pinapaalala ng katawan niya na may nagawa siyang mali. Matigas ang ulo ko, bulong niya sa sarili. Naalala niya ang nangyari kahapon. Nagho-host ng family gathering ang pamangkin ni Clara. Isang family gathering, isang bagay na matagal na nilang hindi nararanasan. Sa mesa, isa-isang lumabas ang mga paborito niyang ulam, fried tuyo, salted egg, longganisa, noodles with chicharon coating, and of course, a large pot of 3-in-1 sweet coffee. Sa ngayon na lang, paliwanag ng kanyang isip. Minsan lang, ipagkakait mo ba ang sarili mo sa pagkakataong ito? Hindi niya ginawa. Kumain siya, uminom din siya ng kape, at ito ay masarap sa kanyang panlasa. Ngunit ng umagang iyon, masakit ang kanyang katawan. Ben, okay ka lang? Tanong ni Clara habang papalapit na may hawak na tuwalya at isang tasa ng bagong timplang ginger tea. Hindi siya nakasagot agad. Inabot lang niya ang tasa, humigop, at tahimik na tumango. Masakit na naman ba ang tagiliran mo? Tanong ng kanyang asawa. Oo nga mare, parang back to square one. Natahimik si Clara. Bago nagsalita, alam mo, hindi kita pinigilan kahapon. Pero hindi kanya nakitang ganyan. Sana hindi ka na lang dumating. Hindi nakasagot si Mr. Ben. Alam niyang wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Ilang minuto ang lumipas. Nilabas niya ang kanyang notebook. Bukas pa rin ang pahina ng nakaraang araw. Wala siyang naisulat kahapon. Walang mga marka ng check. Wala ring feelings section. Naglabas siya ng ballpen. Sa tuktok ng pahina, isinulat niya, Abril 22. Hindi sumusunod sa routine. Pagkain tuyong pagkain, inasnan na itlog, chicharon, 3-in-1 na kape. Feeling ngayong umaga mabigat ang tiyan, dilaw na ihi, pagod kahit walang ginagawa. Sa pagtatapos, sumulat siya ng isang pangungusap na tila isang panunumpa sa kanyang sarili. Hindi sapat ang 6 na araw ng disiplina kung 1 araw lang ng pagiging makabayan. Sa kanyang follow-up na pagbisita kinabukasan, medyo nag-alala si Mr. Ben. Hindi siya nagsinungaling sa doktor. Inaamin ko, doktor, kumain ako ng bawal. 1 araw lang, pero naramdaman ko agad ang epekto. Tumango ang doktor. Hindi kita papagalitan, Mr. Ben,
Pero sana maintindihan mo kapag mahina ang kidney mo. Kahit kaunti nito ay may malaking epekto. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga pagkaing mataas sa sodium, preservatives, at asukal tulad ng tuyo, chicharon, at instant coffee ay nagpapataas ng pamamaga sa katawan at naglalagay ng pressure sa mga bato. Kung kaya ng kidney mo noon, sabi ng doktor, ngayon, kahit isang tasa ng maling inumin, mararamdaman agad ito ng katawan mo. Sa labas ng klinik, habang nakaupo siya sa waiting area, pinagmamasdan ni Ben ang ibang mga pasyente. May isang lalaki, nasa 50s, naka-wheelchair na may nakakabit na linya ng dialysis sa braso. May isa pang matandang lalaki na may dalang maleta ang araw ng kanyang paggamot. Sa kanilang mga mata, nakita ni Ben ang takot, pagkahapo, pagbibitiw, at doon niya mas naintindihan, hindi pa siya tapos. Nagsimula pa lang siya sa pagtakas. Pagka-uwi, tahimik siyang pumasok sa bahay. Sa mesa, may isang baso ng maligamgam na tubig, isang bote ng VCO sa tabi nito, at isang slice ng saging sa isang plato. Walang sabi-sabi. Sinimulan na naman niya ang kanyang routine. Isa-isa niyang ginampanan. Parang panunumpa. Hindi dahil inutusan siya, pero dahil naintindihan niya ang kahalagahan nito. Nang gabing iyon, lumabas siya ng bahay. Nakita siya ng kanyang kapitbahay na si G. Resty na kanyang nakwento. "Oh Ben, may morning routine ka pa." "Higit pa riyan ngayon," sagot ni Ben. "Natikman ko na kung paano bumalik sa iyong masamang gawi. Hindi ko na uulitin." "Good. Kung gusto mo, simula bukas, sabay na tayong mamasyal," mungkahi ni Resty. Ngumiti si Ben. Mas mabuting magkaroon ng isang tao na may parehong layunin. Kinabukasan, sinimulan ni Ben ang isang bagong bahagi ng kanyang gawain, ugali numero 8. Iwasan ang mga maaalat at naprosesong pagkain tuwing umaga. Tumigil siya sa pagkain ng tuyong pagkain. Pinalitan niya ang salted egg ng unsalted boiled egg. Sa halip na kape, herbal tea ang ininom niya. Kahit pansit minsan gulay at sabaw na may kasamang kanin lang ang kinakain niya. Hindi ito naging madali. May mga araw na nanunubig ang kanyang bibig sa pamilyar na lasa. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang masakit na bahagi o ang dialysis machine na nakita niya kahapon, nawawala ang pagnanasa. At sa araw na yon, inilista niya ang mga sumusunod sa kanyang kwaderno. Abril 24, mainit na tubig, malumanay na paghinga, naglalakad, herbal na tsaa prutas VCO, premix na tubig, walang asin, walang premix. Damdamin malinaw ang isip. Pagpipigil sa sarili. Bukas, sinabi niya sa kanyang sarili. Gagawin niya ang mga gawi-siyam at 10 madalas nakakalimutan ng maraming matatanda, ngunit mahalagang bahagi ng disiplina. Dahil kung ang katawan ay isang makina, ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagkakapare-pareho, hindi lakas. May 44 na araw ang lumipas mula nang simulan ni G. Ben ang kanyang bagong gawain sa umaga. At sa bawat araw na lumilipas, tila nababalik niya ang bahagi ng kanyang sarili na inakala niyang nawala sa kanya lakas, sigla, at higit sa lahat, pag-asa. Isang umaga, habang naglalakad siya sa gilid ng barangay hall, may lumapit sa kanya, isang matandang babae na nakasalamin. May hawak na maliit na notebook at isang bote ng tubig. "Mr. Ben, ikaw ba yung sinasabi ni Resty, yung mataas ang creatinine level, yung gumaling sa simpleng ugali?" Napangiti siya. "Ako nga, pero hindi ako gumaling kaagad. Araw-araw pa rin akong nahihirapan." Tumango ang babae. "Nakilala kita sa barangay meeting. Gusto kong malaman, ano ang huling 2 gawi na ginagawa mo tuwing umaga?" Habang nakaupo sila sa lilim ng puno ng mangga, ibinahagi ni Ben ang kanyang ikasiyam na ugali. "Inumin ang iyong mga gamot o suplemento kung inireseta ng maayos, sa oras, at may sapat na pagkain." "Dati," sabi niya, "kinuha ko lang sila kapag naalala ko. Minsan bago kumain, minsan pagkatapos kumain, minsan walang kinakain." Ipinaliwanag sa kanya ng doktor na ang hindi wastong pag-inom ng gamot, lalo na sa mga pasyente sa bato,
ay mas makakasama kaysa makabubuti. Ang ilang mga gamot ay kailangang inumin nang walang laman ang tiyan, habang ang iba ay nangangailangan lamang ng tubig. At higit sa lahat, dapat pareho ang oras ng araw-araw-araw para masanay ang katawan sa gamot. Kaya ngayon, alas 7 ng umaga, pagkatapos kumain ng prutas at herbal tea, kinukuha ni Ben ang kanyang kidney tonic na laging sinasabayan ng saging o sinigang na sinusundan ng isang basong tubig. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang ikasampu at huling ugali. Isulat kung ano ang kanyang iniinom, kinakain, at nararamdaman tuwing umaga. Hindi kailangan ng mga magarbong app o gadget, isang lumang notebook lang. Isinulat niya ang kanyang umaga. Nakainom ka na ba ng tubig? Nag-stretch ka na ba? Ano nakain mo? Ilang beses ka umihi? Mayroon ka bang sakit sa iyong balakang? May naramdaman ka bang pagbabago sa iyong emosyon? Noong una, akala niya ay walang silbi. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang doktor, napansin nila ang isang pagpapabuti. At ang doktor mismo ang nagsabi, "Kung ang lahat ng aking mga pasyente ay kasing disiplina mo, marahil kalahati sa kanila ay hindi na mangangailangan ng dialysis." Ito ay Hunyo, oras na para sa isang follow-up na pagsusulit. Nag-aalala pa rin si Ben. Hindi siya nasiyahan, kahit alam niyang sinunod niya ang lahat. Ngunit nang makita ng doktor ang resulta, ngumiti siya. "Ben, ubos na ang creatinine mo. Hindi perpekto, pero malayo ito sa critical level noong huli akong nandito." Napatingin si Ben kay Clara na nakaupo sa tabi niya. Umiiyak siya. Hindi dahil sa kalungkutan kundi sa kaginhawaan na hinihintay nila. Hindi pa tapos ang laban. Alam niyang kailangan niyang pangalagaan ang kanyang katawan sa buong buhay niya. Pero alam niya kung paano hindi na siya natatakot. Sa barangay hall, ilang linggo pagkatapos ng eksperimento, naimbitahan si Ben na maging tagapagsalita sa Elderly Health Morning. Mayroong 20 katao sa madla. Karamihan sa kanila ay may mga malalang sakit. Natahimik ang lahat nang sabihin niya, "Hindi ako magre-reseta sa iyo ng gamot. Hindi ako isang doktor. Ngunit ibabahagi ko sa iyo ang 10 bagay na nagpabago sa aking buhay. Hindi mula sa ospital, ngunit mula sa kusina, mula sa bahay at mula sa aking sariling determinasyon." At binanggit niya ang bawat isa. Uminom ng maligamgam na tubig pagkagising mo. 3 minutong katahimikan o paghinga. Mag-stretch at maglakad ng 5 minuto. Tubig na may pipino o lemon. Uminom ng mga herbal na tsaa tulad ng sage o saging. Prutas tuwing umaga, hindi delata, hindi pinirito. 1 kutsarita ng VCO bago kainin. Iwasan ng maalat, delata, at instant na kape. Ang tamang oras at paraan ng pag-inom ng iyong gamot. Isulat o subaybayan ang iyong mga damdamin at gawi. Hindi mo magagawa ang lahat ng mga bagay na ito nang sabay-sabay, dagdag ni Ben. Pero kung magsisimula ka sa isang bagay lang bukas, kahit tubig lang, magbabago ang katawan mo. Hindi mo agad mararamdaman, pero kung gagawin mo ito araw-araw, masasanay ang katawan mo. At habang nasasanay ang katawan mo, susunod ang kalusugan mo. Palakpakan. Ang ilang mga nakatatanda ay humakbang pasulong. Gusto ng ilan na tularan ang mga ugali. May mga gustong sumama sa kanyang morning walk. Sa sandaling iyon, alam ni Ben na hindi lang niya inililigtas ang kanyang sarili, tumigil din siya sa pag-asa sa iba. Sa kanyang huling notebook entry, isinulat niya, Hulyo 1, na kumpleto ang tenong gawi, walang pagkakamali sa loob ng 30 araw. Pakiramdam. Mas magaan ang katawan, mas malinaw na isip, mas malakas na espiritu. Mga tala, hindi perpekto ang katawan ko, pero nakakaawa ang disiplina ko. Malinaw ang aking kinabukasan, ang ilalim na linya. Hindi mo kailangang hintayin na magbago ang iyong sakit. Hindi mo kailangang maging mayaman para gumaling. Tuwing umaga, mayroon kang pagpipilian. Lalasunin mo ba ang iyong katawan o pagagalingin ito? Ang iyong mga bato, ang iyong buhay. Magsimula sa umaga, magsimula ngayon. Ang katapusan.